Araling Panlipunan 4, Quarter 1, Week 4, Day 1, Matatag Curriculum. Para sa balik-aral, panuto, magbigay ng 5 anyong tubig at ibigay ang kahalagahan ng mga yaman nito sa ekonomiya ng ating bansa. Narito ang mga maaaring maging sagot. Una, karagatan. Mahalaga ito sa pangingisda na nagmumula ang supply ng pagkaing dagat. Ilog, nagsisilbing irigasyon sa mga sakahan para sa produksyon ng pagkain. Lawa, pinagmumulan ito ng sariwang isda at inuming tubig. Look, nagiging daungan ito para sa kalakalan at transportasyon ng mga produkto. Talon, nakakaakit ito ng mga turista na nagbibigay ng kita sa lokal na ekonomiya. Tukuyin kung ano ang larawan sa bawat kahon. Alamin kung ito ay tumutukoy sa yamang lupa o yamang tubig at ibigay ang kaugnayan ng larawan sa yamang likas na iyong sinagot. Para sa una at ikalawang bilang. Mahusay, ang una ay yamang lupa at pangalawa naman ay yamang tubig. Para sa pangatlo at pang-apat na bilang, magaling, ito ay yamang lupa at yamang tubig. Pang-5 at pang-6 na bilang. Mahusay, ito ay yamang tubig at yamang tubig. Pang-7 at pang-8. Tama, ito ay yamang lupa at yamang tubig. Halimbawa, ikaw ay nasa kagubatan. Ano sa iyong palagay ang iyong makikita? Pumili ng 3, bilugan ang iyong napili. Ngayon ay bigyang halaga natin kung paano ang biyaya ng kagubatan ay mahalaga para sa atin na gumagamit ng mga likas na yaman. Panuto, tukuyin ang mga nilalarawan ng bawat pahayag. Patlang, ito ang mga bagay na nanggaling sa lupa, tubig, gubat, enerhiya, at iba pa. Tama, ito ay likas na yaman. Pangalawa, ito ay isang uri ng likas na kapaligiran na maraming puno at halaman, tinitirhan ng mga hayop. Tama, ito ay kagubatan. Pangatlo, ito ay isang uri ng lakas na may kakayahang mapagana ang mga bagay upang maging kapaki-pakinabang sa tao. Mahusay, ito ay enerhiya. Para sa ikalawang araw. Pinagkukunang yaman mula sa kagubatan. Ang Pilipinas ay mayaman. Bakit sa iyong palagay ang ating bansa ay mayaman? Ito ba ay dahil sa mga matataas na gusali na ating tinitingala? Marahil, ang ating bansa ay mayaman sapagkat napakaraming sasakyan ang ating nakikita na dumadaan sa mga kalsada sa ating pamayanan o hindi kaya dahil marami ang taong naninirahan sa bawat pamayanan ng ating bansa. Ang lahat ng ito ay maaaring sagot, ngunit tunay na mayaman ang Pilipinas dahil sa likas na yaman na taglay nito. Nag-umpisa ang inyong pagkatuto kung gaano kayaman ang Pilipinas pagdating sa kalupaan at katubigan. Ngayon ay mas palalawakin natin ito. Idadagdag natin ang likas yaman mula sa kagubatan at likas na yaman mula sa enerhiya. Sino na dito ang nakarating o nakakita ng isang kagubatan? Mahusay kung ganon.
Mga makikita sa larawan ng kagubatan na nagsisilbing mga pakinabang nito sa tao at ekonomiya. Una, biyaya ng yamang gubat ang punong kahoy. Gawaing pang-industriya, nakakalikha ng mga produktong kapaki-pakinabang tulad ng papel, goma, troso, tissue paper, tabla, kahoy, muebles, produktong handicraft at marami pang iba. Ang nililikha naman nitong mga kabuhayan ay magtutroso, gawaing industrial gaya ng factory worker, entrepreneur, handicraft maker, at furniture maker. Para sa ikalawang biyaya, mga hayop na naninirahan sa kagubatan. Gawaing pangturismo, nagpapalago ng ekonomiya para makita at mapangalagaan ang mga endangered species na makikita lamang sa kagubatan, gaya ng tarsier sa Bohol, tamaraw sa Mindoro, at Philippine eagle sa Davao. Para naman sa nililikhang kabuhayan nito, tourist guide, tourism officer, entrepreneur, mananaliksik para sa bagong kaalaman sa mga natatago at mailap na hayop sa kagubatan at kung paano sila pangalagaan at ingatan. Susunod naman ay mga halaman at bulaklak. Gawaing pananaliksik, paglikha ng mga gamot gamit ang mga halaman sa gubat. Gawaing pang-industriya, paglikha ng mga dekorasyon at produkto gamit ang mga bulaklak na matatagpuan sa kagubatan, gaya ng orchids. Mananaliksik tungo sa paglikha ng mga gamot sa iba't ibang sakit. Artist gamit ang mga bulaklak. Entrepreneur gamit ang mga nalikhang gamot at dekorasyon na mula sa gubat. Susunod naman ay ang watershed. Gawaing pangturismo, puntahan ng mga bisita mula sa ibang panig ng bansa at mga dayuhan. Ang mga watershed sa kagubatan gaya ng talon ng Maria Cristina sa Northern Mindanao at Pagsanhan Falls sa Laguna. Tourist guide, tourism officer, entrepreneur, industrial na may kinalaman sa pagbibigay ng kuryente. Nagbibigay ng kuryente mula sa puwersa ng pagbaba ng tubig sa mga talon sa kagubatan na nagpapalakas sa mga pabrika. Tourist guide, tourism officer, entrepreneur, industrial na may kinalaman sa pagbibigay ng kuryente. Bungang sagot. Kumpletuhin ang pangungusap na kung walang kagubatan, walang patlang. Magbigay ng 5 kasagutan at isulat ito sa mga bunga sa loob ng puno. Narito ang ilustrasyon ng puno. Atin na itong sagutan. Kung walang kagubatan, walang mapagkukunan ng malinis na hangin. Walang tirahan ang mga hayop at halaman. Walang mapagkukunan ng kahoy at iba pang likas na yaman. Walang proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa. At walang matutulungang mapanatili ang balanseng ekolohikal. Sagutin ang tanong ng 3 hanggang 5 pangungusap. Kung walang gubat, ano ang mawawala sa mga tao at sa mundo? Kung walang gubat, mawawala ang tirahan ng maraming hayop at halaman na nagdudulot ng pagkawala ng biodiversity. Magiging limitado rin ang supply ng malinis na hangin dahil sa kakulangan ng mga puno na sumisipsip ng carbon dioxide. Ang proteksyon laban sa pagbaha at pagguho ng lupa ay mawawala na maaaring magdulot ng mga sakuna. Bukod dito, bababa ang supply ng likas na yaman tulad ng kahoy at halamang gamot na mahalaga sa kabuhayan ng mga tao.
Para sa ating gawain panuto, kumpletuhin ang mga pangungusap. Isulat sa patlang ang iyong sagot. Una, ako ay isang patlang. A. Magtutroso, B. Factory worker, C. Entrepreneur, D. Handicraft maker, E. Furniture maker, F. Tourist guide, G. Tourism officer, H. Mananaliksik, at I. Artist. Mula sa kagubatan, ang patlang na aking ginagamit sa aking hanapbuhay ay A. Punong kahoy, B. Mga maiilap at endangered species na hayop, C. Mga watershed, D. Halamang gamot, E. Bulaklak. Pangatlo, ang aking hanapbuhay ay nagbibigay ng patlang sa ekonomiya ng bansa na siyang aming ambag para mapalago ito. A. Gawaing pang-turismo, B. Gawaing pang-industrial, C. Gawaing pananaliksik, D. Gawaing pang-enerhiya. Mahalaga ang aking hanapbuhay dahil magbigay ng epekto ng yamang gubat sa mga sumusunod. Epekto ng pakinabang pang-ekonomiko ng yamang gubat sa tao sa kanyang kabuhayan, kapaligiran, kultura. Narito ang maaaring sagot. Una, sa kabuhayan, nagbibigay ito ng mga mapagkukunan tulad ng kahoy, ratan at halamang gamot na maaaring gamitin o ibenta para sa kabuhayan ng mga tao. Pangalawa, kapaligiran. Ang labis na pagkuha ng yamang gubat ay maaaring magdulot ng pagkakalbo ng kagubatan na nagiging sanhi ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. At ang kultura. Mahalaga ang yamang gubat sa kultura ng mga katutubong pamayanan dahil ito ay bahagi ng kanilang tradisyon, paniniwala, at pamumuhay. Mga suliranin at hamon na kinaharap ng yamang gubat. Una, mabilis na pagkaubos at pagkasira ng mga gubat sa Pilipinas. Dahilan, illegal logging o kaingin. Hakbang ng pamahalaan, Presidential Decree No. 705, Series 1975, Forestry Reform Code of the Philippines, Republic Act No. 3701, an act to discourage destruction of forests, Republic Act No. 7161, increasing the forest charges on timber and other forest products. Ang susunod naman ay climate change. Dahilan, deforestation. Hakbang, Republic Act No. 9729, the Climate Change Act. Sumunod, pagdami ng endangered species at pagkawala ng mga hayop sa mga kagubatan. Dahilan, pagkasira at pagkawala ng natural na tirahan ng mga hayop. Hakbang, Republic Act No. 9147, an act providing for the conservation and protection of wildlife resources and their habitats, appropriating funds therefore and for other purposes. Ang bawat grupo ay susulat ng mga paraan kung paano sila makakatulong sa kanilang simpleng pamamaraan sa mga suliranin na kinaharap ng yamang gubat. Ang bawat isusulat na solusyon ay dapat mag-umpisa sa mga letrang may magagawa kami. Matapos ang pagsulat, ang pagbuo ng solusyon gamit ang acronym, ang lahat ng grupo ay may mabibigyan ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang nabuong mga solusyon
sa pagkakasunod ng letrang para sa ika-4 na araw. Ano-ano ang mga pakinabang sa ekonomiya mula sa yamang gubat? Tama, nagbibigay ito ng mga materyales para sa konstruksyon, hanap buhay sa pangingisda at pangangaso, at mapagkukunan ng gamot at pagkain. Ano-ano ang mga hamon na kinahaharap ng yamang gubat sa ating bansa? Magaling, ito ay ang mga deforestation, illegal na pagtutroso at pagkawala ng tirahan ng mga hayop. Para sa ika-5 araw, punan ang mga kahon ng mga hinahanap na salita o mga salita, 1 puntos sa bawat tamang sagot. Para sa likas na yaman, punong kahoy, mga hayop, halaman at bulaklak. Sa hanap buhay, mananaliksik. Gawaing pang-ekonomiya, pang-industriya, pang-enerhiya, hamon na hinaharap, pagkawala ng natural na tahanan, pagkaubos ng kagubatan. Ibigay ang sanhi at epekto ng hamon na kinakaharap ng yamang gubat, 1 puntos sa bawat tamang sagot. Hamon, mabilis na pagkaubos at pagkasira ng mga gubat sa Pilipinas. Isulat ang sanhi at epekto nito. Pangalawa, climate change. Pangatlo, pagdami ng endangered species at pagkawala ng mga hayop sa mga kagubatan.